Hambal hinila ang kawawang lalaki si Skinita. Nasugatan papuntang ospital. Isa pala itong bilyonaryo. At bakit kamukha nila ang madungis na lalaki? Simulan natin ang kwento. Kuya, ayun ang tindahan ng ice cream mo. Excited na sambit nga ni David sabay turo nga sa unahan nila. Naghawak kamay naman sila papunta sa tindahan. Nang malapit na nga sila, ay may nadaanan naman silang madilim na eskinita. Tulong! Tulungan niyo ako! Hinuhold up ako! At may dugo! Sabi nga ng kung sino mula sa madilim na eskinita at halos nangihina pa nga ang kanyang boses. Dahilan para mapahinto nga ang kambal. Kuya, mukhang may tao dun oh. Silipin ba natin? Naku, wag na. Ice cream ang pinunta natin dito, baka mapahamak lang tayo eh. Pagtanggi naman ni Daniel. Akmangalis na nga sana sila nang may maaninag nga silang isang lalaki na gumagapang palabas ng eskinita. Napasigaw naman ang kambal sa takot at gulat dahil para nga itong multo na gumagapang. Wala namang taong dumadaan sa paligid kaya walang ibang nakakita. Tao nga, at mukhang duguan talaga siya. Tulungan natin. Kinakabahang tanong pa nga ni David. Naku, wag na. Ice cream ang pinunta natin dito eh. Wag na kasi. Ano namang magagawa natin ng mga batang paslit lamang tayo? Nahimatay na yata siya, kuya. Ano nang gagawin natin? Humingi na lang tayo ng tulong. Eh baka mahuli pa tayo. Hawakan mo siya sa kabilang kamay. Hilain na lang natin siya hanggang sa may makakita sa atin. Suwestyon naman ni Daniel. Hindi naman umangal pa doon si David at ginawa nga ang sinabi ng kapatid. Sinigurado muna nila na nakatihaya nga ang lalaki bago ito dahan-dahang hinila. Kuya, ang bigat niya. Baka masaktan siya lalo tsaka mauntog yung ulo niya. Dahan-dahan lang kasi, wag masyadong lakasan ng pagkakahila. Matapos ang ilang sandali na paghila nila, ay napahinto nga rin sila at napabitaw nga sa lalaki nang sumalubong nga sa kanila si Nurse Kate. Gulat na gulat itong nakatingin sa kanila at lalaking walang malay at duguan pa. Anong nangyari? Saan kayo galing? At bakit may hila-hila kayong lalaking duguan na walang malay? Natatarantang tanong nga ni Nurse Kate. Hindi naman nakasagot ang mga bata dahil tumawag na ang nurse ng tulong. Dinala nila ang lalaki sa loob ng ospital habang sinigurado naman ni Nurse Kate na hindi mawawala sa paningin niya ang mga bata. Kahit saan ka man magpunta, kaano man kalayo ang pupuntahan mo, magiging maliit pa rin ang mundo mo at ng taong nakatadhana sa iyo. Muli pa rin kayong pagtatagpuin ng tadhana kahit na ilang taon pa man ang lumipas. Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang kwento ni Lucy. Lucy, you're finally here! Ngiting sabi nga ni Ashley sa kaibigan. Late na ba ako? Pasensya na, may nangyari lang kasi kanina eh. Hindi ka agad ako nakarating, nagumpisa na ba kayo? Tanong nga ni Lucy matapos halikan ng kaibigan sa pisngi. Kasalukuyan silang nasa isang restaurant. Nagkita-kita nga sila para mapag-usapan ang gaganaping kaarawan ni Ashley sa susunod na araw. Wala pa naman, pero mag-uumpisam na rin dahil nandito na pala ang boys. Excited na sabi naman ni Sam. Napalingon naman si Lucy sa may pinto ng restaurant. Nawala naman kaagad ang ngiti niya nang makita ang taong kinaiinisan niya sa buong mundo. Nang magtagpo ang tingin nila, sa isa't isa ay halata namang pareho nilang ayaw na makita ang isa't isa. Hi Lucy, kamusta ka? Tanong nga ni Jacob kay Lucy. Sigurado ka bang gusto mong sagutin ko yung tanong mo? Pagtataray pa nga ni Lucy. Bigla kasing nawala ang mood niya. Sorry Lucy, I know how you feel, pero hindi mo na talaga maiiwasan pa si Luke. Maybe destined kayo dahil kahit hindi kayo magkasundo parte pa rin siya ng circle of friends natin. Why not accept him na lang? Singit naman ni Ashley na nagbabaka sakaling mapagbibigyan na nga siya ni Lucy na magkasundo nga sila ni Luke. Pinsan kasi ng boyfriend niya si Luke at palaging magkadikit nga ang dalawa. Kaya nasama na nga rin ito sa kanila. Hindi naman aware si Ashley na hindi ito makakasundo ng matalik ng kaibigang si Lucy.
Never ever. Hindi yan mangyayari, no? Don't worry. Kaya ko namang hindi magpa-apekto eh. Taas noon namang sabi ni Lucy. Masyado mong pinapahalata na apektado ka dahil sa inaasta mo. Pabulong naman na sabi ni Luke na narinig naman ni Lucy. Ano sabi mo? Palagi mo talaga akong inuunahan, no? Gusto mo ba ng away, ha? Ano, suntukan? Singhal pa nga ni Lucy at tumayo na nga para harapin nga si Luke na nakaupo na. Huwag kang umastang bata. Pinapahiya mo lang ang sarili mo. Napakunot noon si Lucy. Aba, ang kapal naman ng mukha mo na sabihin ako ng bata, ha? Hindi naman natapos ni Lucy ang sasabihin niya. Nangawatin na nga sila. Tama na yan. Nandito tayo para pag-usapan ang birthday ni Ashley at hindi para pakinggan ang bangayan niyo. Paghahawat naman ni Kyle, ang boyfriend ni Ashley. Kinalma na nga rin ni Lucy ang sarili at bumalik sa pagkakaupo. Sinimulan na nga rin nila ang pag-uusap ng mga kung anong gagawin nila sa exclusive birthday celebration ni Ashley. Habang nag-uusap, hindi naman tumitingin si Lucy kay Luke dahil talagang kumukulo ang dugo niya rito at pakiramdam niya ay masasapak na nga niya ito anytime. Matapos ang ilang oras natapos na nga rin ang pag-uusap nila at nagkanya-kanya na nga rin silang umuwi. Sabay nang umuwi na nga sina Lucy at Sam dahil kaparehas lang sila ng apartment building. Naiinis ka pa rin kay Luke, Lucy? Hindi ka pa rin ba nakamove on sa nangyari sa inyo noon? Simpleng hindi pagkakaintindihan lang naman yun ah. Tapos ngayon mas lalong lumaki ang inis niyo sa isa't isa na wala namang sapat na rason. Biglang sabi ni Sam habang nakasakay nga sila ng taxi. Eh sino bang makaka-move on ka agad, Sam? Last month pa lang yun. Inagawan ba naman niya ako ng pila sa pinakapaborito kong bakery? At siya ang nakabili ng huling stock ng tinapay na kinakrave ko. Umihi lang ako saglit eh. Tapos nung nainis ako, imbes na mag-sorry na lang, kahit nakunin niya yung tinapay, mas lalo siyang nainis sa akin. Hanggang ngayon talaga nakakagigil pa rin yung isipin. Napabuntong hininga na nga lamang si Sam. Kahit ano pang sabihin o gawin niya, mahirap talagang kumbinsihin si Lucy lalo na kung hindi maipamukha nga rito na mali ang inaasal niya. Wala siyang magagawa kundi ang awatin na nga lamang dalawa kapag nakita niya ulit ang mga to na magbangayan. Lumipas ang mga araw hanggang sa sumapit na nga rin ang kaarawan ni Ashley. Gaganapin ang simpleng celebration sa bahay mismo ni Ashley na bigay sa kanya ng parents niya. Malaki ang bahay nila at pool party ang napagplanuhan nilang gawin. Come on, Lucy! Nasaan ang swimsuit mo? Huwag mong sabihin na jeans tsaka shirt lang ang susuotin mo ah. Hindi ba't sumang-ayon ka na sa plan natin to wear swimsuits? Maarteng tanong pa nga ni Ashley. Hindi mahilig magsuot ng swimsuit si Lucy dahil shorts at crop shirt lang ang madalas niyang suotin kapag naliligo. Sumang-ayon lang siya sa gusto ng kaibigan para mapasaya ito dahil kaarawan nga nito. Mamaya na lang, Ashley. Maaga pa para mag-swimming saka baka hindi na lang ako maligo. Baka malamigin ako eh. Pagdadahilan nga ni Lucy. Malamigan? Ang kapal na kaya ng balat mo. Ang sabihin mo hindi mo malabas-labas ang katawan mo dahil marami kang tato, peklat. Singit naman ni Luke na tinamaan nga ng alak. Alam mo, masyado ka naman yatang mapanglait. Hindi mo pa nakikita ang katawan ko kaya tumahimik ka. Huwag kang sumali sa pag-uusap ng iba. Nagmumukha kang bastos. May diin namang sabi nga ni Lucy. Dahil nararamdaman niya na nilalait-lait nga siya ng lalaki. Anong bastos? Ako? Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Kinalma na nga lamang ni Lucy ang sarili niya at mabilis na ininom ang alak na nasa harapan niya. Sinenyasa naman ni Ashley si Kyle na ilayo si Luke sa kanila. Ilang oras din nilang pilit na wag ilapit ang dalawa sa isa't isa pero hindi talaga mapipigilan ang paglalapit nila lalo na't may napagplanuhan na nga silang mga activities na gagawin. Truth or dare, kapag hindi nyo gustong sagutin o gawan ng pinapagawa at tinatanong sa inyo, inumin nyo yung isang baso ng alak na to. Ang magbibigay ng tanong o dare ay ang kaharap nyo.
na siyang ituturo rin ng dulo ng bote. Excited nga na sabi ni Sam. Sabay naman na nagsitanguan ng lahat ng kasali sa laro. Si Ashley naman ang mag-iikot ng walang lamang bote at kung saan hihinto ang dulo nito sa may bandang takipan ay siya naman ang tatanungin ng truth or dare. Nagsimula na nga ang laro at enjoy naman silang lahat. Ikaw na, Lucy! Natatawang sabi nga ni Ashley sabay nga naman nilang tinignan kung sino ang magtatanong kay Lucy at agad naman silang napahinto dahil ang magtatanong walang iba kundi si Luke. Napasinghap nga ang halos lahat. Truth or dare? Seryosong tanong ng lalaki. Tumawa naman si Lucy na tinamaan na rin ng alak. Agad niya namang kinuha ang isang baso ng alak at mabilis itong ininom. Umakto pa nga siyang nasarapan kahit mapait talaga ito sa lalamunan. Ano ba yan, Lucy? Wala pa ngang tanong o dare eh. Uminom ka na? Nakakawalang gana naman to. Pagrereklamo nga ni Sam. Hayaan mo na. Wala naman sa rules na bawal ang ginawa niya eh. Komento naman ni Ashley. Wala na ring nagawa pa si Sam. At ang iba pa, kundi ang ipagpatuloy ang paglalaro. Truth or dare? May ngising tanong nga ni Lucy kay Luke. Hindi naman sumagot si Luke at mabilis na kinuha ang alak saka ito ininom. Tumawa naman si Lucy at pumalakpak dahil naaasar nga siya pero natatawa siya sa panggagaya ni Luke sa kanya. Ano ba yan? Maglaro nga kayo ng patas? Pag-aangal naman ni Kyle. Wala namang bawal sa paglalaro nila kaya hayaan nyo na. Kaysa naman magsabunutan niyang dalawa eh. Magkagulo pa. Sabi na nga lamang ni Ashley. Wala namang nagawa ang iba at nagpatuloy na nga rin ang laro habang panay inom pa rin ng alak sina Lucy at Luke sa tuwing sa kanila matututok ang dulo ng bote. Unti-unti rin naman silang nalalasing kaya pinatigil na nga rin ni Ashley ang laro. Sam, ikaw nang magdala kay Lucy sa guest room dahil tignan mo halos hindi na yan makalakad. Pagpahingayin mo muna para makabalik mamaya dito. Pakiusap nga ni Ashley kay Sam na sinunod naman ng kanyang kaibigan. Papatulugin ko na rin muna tong si Luke sa kabilang guest room dahil sabog na rin to. Sabi naman ni Kyle, nakakayakay ang hindi rin makatayong si Luke. Sumang-ayon naman si Ashley dahil 3 naman ang guest room ng bahay niya at inaasahan din naman niya na mahimasmasan nga ang dalawa bago matapos ang party dahil magdamagan din naman ang party. Matapos madala sina Luke at Lucy, sa magkabilang guest room bumalik din naman sina Kyle at Sam sa party. Matapos ang ilang oras na alimpungatan naman si Lucy. Nauuhaw ako. Bulong nga ni Lucy at napahawak nga sa leeg niya nang maramdaman ang panunuyungan ng lalamunan niya. Umupo siya sa kama at hilong-hilo na nga rin siya. Pero pinilit niyang tumayo para makalabas ng pinto at makahanap ng maiinom. Teka, nasan ba ako? Bulong nga niya ulit at kinapaka pa ang dingding. Hindi inaasahan, napasukan niya pala ang kabilang kwarto ng guest room na katabi nga lang ng pinanggalingan niya. Jacob, ikaw ba yan? Saan ba pwedeng makakuha ng inumin dito? Nauuhaw na ako eh. May halong inis nga na sabi ni Lucy sabay lapit nga sa kanya. Sa nakita nga niyang nasa kama kung saan may nakahigang lalaki. Dahil sa hilong-hilo na nga siya, hindi niya namalaya na napaakyat nga siya sa kama at pumaibabaw sa lalaking kinakausap niya. Nakala niya ay si Jacob pero ang totoo ay si Luke pala. Ano ba? Ang kulit mo naman eh. Nalimpungatan na reklamo nga nang walang iba kundi si Luke. Nauuhaw nga ako, gusto kong uminom. Hinawakan ni Luke ang magkabilang braso niya at malakas na tinulak nga patagilid dahilan para magkapalit nga sila ng pwesto. Si Luke na ngayon ang nakapaibabaw kay Lucy. Ano ba? Nabibigatan ako sa'yo. Nakapikit nga na pagrereklamo nang medyo may tama pa rin na si Lucy. Hindi pa nahimasmasan nga si Luke at nanlalabo pa rin ang paningin niya. Init na init naman ang katawan niya at bigla na nga lamang hinalikan sa labi si Lucy.
Sobrang bilis ng pangyayari dahil gumanti rin si Lucy at iginapos ang braso niya sa leeg ni Luke dahilan para mas dumi ng halikan nila. Ang sarap mo. Halos pabulong na sambit ni Luke. Ramdam naman ni Lucy ang bawat paghaplos ni Luke sa kanya hanggang sa napasinghap nga siya nang dumapo ang haplos nga nito sa ibabang bahagi niya. Pareho silang init na kaya ginawa na nga nila at nagpatuloy nga sa ginagawa. Ilang sandali lang unti-unti namang naramdaman ni Lucy ang daan-dahan nga na pagpasok ni Luke sa kanya. Hindi nila alam kung ilang ang paggalaw na ginawa ni Luke hanggang sa pareho nga silang narating. Ang sukdulan, nagpatuloy pa nga ang ginagawa nila hanggang sa mapagod na nga sila bago nagdesisyon na magpahinga. Kinaumagahan nagising si Lucy dahil nga sa sinag ng araw na nagmumula nga sa glass window ng kwarto. Kinusot niya ang mga mata at dahan-dahang umupo sabay hawak nga sa noon niya. Aray, ang sakit ng ulo ko. Ang dami ko ba naman kasing nainom kagabi? Tsaka ba't ganun, parang iba yung epekto nun? Anya habang inihilot ang noo. Nakaramdam naman siya ng paggalaw sa tabi niya kaya agad siyang napalingon dito. At nanlaki kaagad ang mga mata niya nang makita ang mahimbing na natutulog na si Luke. Sakalang din niya napagtanto ang lamig sa katawan dahil wala nga siyang saplot ni isa. Mabilis niyang tinakpan ng kumot ng katawan niya. Teka, anong ginagawa mo sa akin? Walang iya ka? Ang kapal na mukha mo, wala ka talagang kwenta? Manyak ka! Paulit-ulit ang sigaw nga ni Lucy at pinagsasampal nga si Luke. Ano bang pinagsasasabi mo? Wala akong ginagawa sa'yo. Depensa naman ni Luke. Anong wala? Wala na akong saplot. Alam mo, ramdam ko may nangyari, ginahasa mo ako, no? Nang biglang, Lucy, Luke? Ano nangyari dito? Gulat na tanong nga ni Ashley nang makapasok nga sa kwarto. Nakasunod naman sa kanila. Si Sam at Kyle, na agad dinawat ang dalawa. Minanyak ako ng lalaking yan. Ipapakulong ko siya. Sinira niya ang dignidad ko. Mangiyak-ngiyak na sumbong pa nga kay Ashley. Sigurado ka ba, Lucy? Kasi ako nagdala sa'yo sa kwarto dahil lasing ka kagabi. Hindi ka naman namin ginising hanggang mag-umaga. Hindi ako nagkakamali. Sa pagkakaalala ko, sa kabilang kwarto kita iniwan. Singit naman ni Sam. Napahinto naman si Lucy. Ano? So anong pinapahiwatig mo? Na ako ang kusang pumasok dito, ganun ba? Gulat nga niyang tanong. Hindi naman kaagad nakasagot si Sam dahil yun nga ang nasa isip niya pero ayaw nga niya namang magsalita. Dahil baka mas lumaki pa nga ang gulo. Ano pa nga ba? Doon ka naman pala sa kabilang kwarto tapos ako pa talaga ang sisisihin mo na manyak? Lasing din ako at malay ko ba kung sino ang babaeng pumaibabaw sa akin kagabi na pinatulan ko at pumatol din pabalik. Kung alam ko lang na ikaw yon, hindi kita pag-aaksaya ng oras. May diin naman na sabi nga ni Luke. Hindi alam ni Lucy pero nasaktan nga siya sa sinabi ni Luke. Alam mo, wag kang mag-alala dahil pareho lang naman tayo ng nararamdaman. Mas kinamumuhian pa nga kita sa lahat ng tao sa mundo eh. Anya sabay hila nga ng kumot na nakatakip sa katawan niya at mabilis na naglakad palabas ng kwarto. Lucy, sandali lang! Pagpigil naman ni Ashley. Huminto naman si Lucy sa may sala at hinarap nga si Ashley. Pasensya ka na kung hindi ko nagampanan ng maayos ang role ko sa birthday party mo, Ashley. I'm sorry, pero hindi ko na talaga kayang makita pa yung lalaking yun eh. Sana maintindihan mo ko at sana wag niyo rin banggitin pa ang nangyari ngayon kahit kailan. Salamat at happy birthday ulit. Agad na sabi na nga lamang niya. Hindi na nga niya hinintay pa si Ashley na magsalita at diretso palabas ng bahay habang inaayos ang kumot at ginawang dress para nga hindi masyadong halata. Pumara siya ng taxi at umuwi nga ng apartment niya. Lumipas ang mga araw, pinilit nga ni Lucy na maiwasan nga si Luke dahil ayaw na nga talaga niyang makita ang pagmumukha nito kahit kailan. Our business is expanding sa States. Kailangan ko magpadala ng mapagkakatiwalaan ko magmamonitor doon. Seryosong sabi nga ng dad ni Lucy na si Dante habang kumakain nga sila ng hapunan. Kailan ba yan? Tanong naman ng mom ni Lucy na si Diane.
Bago pa nakasagot si Dante, nagulat naman sila sa biglang pagtayo ni Lucy at mabilis na tumungo sa banyo saka nagsuka nga ng nagsuka. Lucy? Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Kunot noong tanong nga ni Diane saka tumayo at sinundan nga ang anak sa banyo. Hindi naman nagsalita si Lucy at nagpatuloy lang sa pagsusuka kahit wala namang lumalabas na sinuka nga sa bibig niya. May kinain ka ba ang panis? Magpatingin ka kaya kaagad sa doktor. Suwestyon naman ni Dante na nakasunod din kay Diane. Nag-iisang anak lang nila si Lucy kaya mahal na mahal nga nila ito at iniingatan. Matapos magsuka sa inidoro, tinignan naman ni Lucy ang mga magulang na nasa labas nga ng bukas na banyo. Tumulo bigla ang luha niya kaya nagtaka naman ng mga to. Buntis po ako, Mom, Dad. Umiiyak na pagamin nga ni Lucy. Halata naman ang pagkagulat nga sa mata ng mga magulang niya. Nilapitan naman ni Diane ang anak at pinatayo nga ito at niyakap nga ng mahigpit. Magiging maayos din ang lahat. Hindi ka namin huhusgahan. Nandito lang kami ng dad mo. Sabihin mo kung sino ang ama at kami nang bahala sa lahat. Bulong pa nga ni Diane. Hindi ko po alam, Ma'am. May nakatabi lang po kasi ako sa isang hotel. Isang beses lang po yun. Hindi ko siya nakilala dahil paggising ko po wala na po siya sa tabi ko. Nung nakaraan ko lang nalaman na buntis ako. Ayoko namang ipalaglag po ang bata. Sinubukan ko ring hanapin ang nakasama ko noon sa hotel pero hindi ko naman po siya kilala. Pagsisinungaling na nga lamang ni Lucy. Ayaw niyang sabihin ang totoo tungkol sa nangyari sa kanila ni Luke dahil ayaw niyang maging parte ito ng buhay niya. Mas lalong lumaki ang galit niya kay Luke pero hindi niya dinadamay ang nabuo nila. Kaya rin naman niyang buhayin ang nasa sinapupunan niya kung tatanggapin siya ng magulang niya. Naiintindihan ko na ayaw mong mag-asawa, Lucy. Pero magbubuntis ka talaga na hindi alam kung sino nga ma? Ano ba namang klaseng desisyon yung pinagagagawa mo? Hindi ka man lang ba naghingat? Dismayadong sabi pa nga ni Dante. Huwag mo nang isisi sa anak natin ang nangyari, Dante. Tanggapin na lang natin, ang importante walang nangyaring masama sa kanya. Kaya rin naman nating palakihin ang nasa sinapupunan niya. Mas kailangan tayo ng anak natin ngayon, wag mo nang dagdagan pa ang stress at frustration niya. Napabuntong hininga naman si Dante at wala ring nagawa dahil hindi rin naman nila kayang itakwil si Lucy. Mas minabuti nga nilang tanggapin na nga lamang ang pagbubuntis nito at nagdesisyon na nga si Lucy na ipadala nga sa States. Nasasamahan naman ni Diane para makapagsimula ito at makafocus sa pagbubuntis. Mabilis na lumipas ang mga araw at buwan. Tuluyan na nga ring nanganak ng kambal si Lucy sa States, katawang ang mom niya. Lumipas pa ang 6 na taon lumaki ang kambal na mababait, matatalino at gwapo. Magalang sa nakapaligid sa kanila. Kung ako lang talaga ang masusunod, ayokong umuwi dito sa Pilipinas. Kung hindi lang talaga ako kailangan dito sa ospital. Bulong nga ni Lucy. Habang papasok sa loob ng isang private hospital na pinatayo ng mga magulang niya. Good evening po, Doc Lucy. Handa na pong operating room. Kayo na lang po kaagad ang hinihintay. May ngiting bati nga ng nurse na sumalubong kay Lucy sa loob ng ospital. Salamat. Pakibantayan na rin tong mga anak ko. Wala kasi akong mapagbibilinan sa kanila eh. Siguraduhin mong hindi sila mawawala sa paningin mo. Saglit lang naman to. Pakiusap pa nga ni Lucy. Hawak-hawak niyang magkabilang kamay ng mga anak. Kasalukuyan siyang doktor ngayon dahil nagpatuloy nga siya sa pag-aaral noon sa States at sa tulong at suporta ng mga magulang niya, nakapagtapos siya. Hindi naging madali ang napagdaanan ni Lucy dahil hindi madali ang pinili niyang daan na tinahak pero unti-unti niya namang nakikita ang resulta ng pinaghirapan niya. Yes po, Doc. Ako na pong bahala sa mga anak niyo. May ngiti namang sabi ng nurse. Tumango naman si Lucy at nagpaalam na sa mga anak. Dumiretso rin siya sa operating room ng hospital. Halos 1 buwan na rin silang namamalagi sa Pilipinas at hanggang ngayon ay pinapakiusapan pa rin ni Lucy ang mga magulang niya na gusto niyang bumalik sa States at kumuha na lang ng ibang doktor na pwedeng ma-assign sa hospital nila. Sa kabilang banda,
Nasa isang sulok naman ng hospital ang mga bata kung saan may maliit na playground na para sa lahat ng mga bata sa hospital. Nakasunod lang ang nurse na nagbabantay sa kambal na sina Daniel at David na parehong nasa 6 na taong gulang na. Parehas na natutong magsalita ng Tagalog ang mga bata dahil may nagtuturo sa kanila at hindi sila hinayaan na magsalita ng straight para kahit papaano ay hindi mawala ang pagka-Pilipino nila. Kuya, may pera ako dito, bili tayo ng ice cream. Wala naman silang ice cream dito eh. May nakita nga akong nagtitinda ng ice cream sa labas kanina pero may nagbabantay sa atin. Kaya paano tayo makakaalis? Magpapasama ba tayo? Baka hindi tayo samahan at kapag sinabi natin mas lalo niya tayong babantayan. Kung ganun, paano tayo makakabili ng ice cream? Naisip naman ni David ng plano nga at ibinahagi nga rin ito sa kuya niya. Pagkatapos mag-usap, tinawag nila ang nurse na nagbabantay sa kanila na si Kate at sinabi na gusto nga nilang uminom ng gatas. Unang plano nila pero hindi nila inaasahan na uubra. Sige, dito tayo muna ha. May mga nurse din naman dito kaya huwag kayong aalis. Pili ng nurse na nagbabantay nga sa kanila. Sabay naman na tumango ang kambal dahil sisiguraduhin din naman nila na babalik sila kagad pagkatapos makabili ng ice cream. Pagkalis ng nurse ay madali na nga lamang na nakatakas ang kambal sa mini playground. Matagumpay rin silang nakalabas ng building ng ospital. Kuya, ayun yung tindahan ng ice cream. Excited na sambit pa nga ni David sabay turo sa unahan nila. Naghawak kamay naman sila papunta sa tindahan. Nang malapit na nga sila ay may nadaanan naman silang madilim na eskinita. Tulong! Tulungan niyo ako! Hinold up ako at may dugo! Sabi nga ng kung sino mula sa madilim na eskinita. Dahilan para mapahinto ang kambal. Kuya, mukhang may tao doon. Silipin ba natin? Naku, wag na, ice cream ang pinunta natin dito. Baka mapahamak lang tayo eh. Mga alis na nga sana sila nang may maninag nga silang isang lalaki na gumagapang palabas ng eskinita. Napasigaw naman ang kambal sa takot at gulat dahil para nga itong multo na gumagapang at wala namang taong dumadaan sa paligid kaya walang ibang nakakita. Tao nga at mukhang duguan siya. Tulungan natin. Nahimatay na yata si kuya. Ano nang gagawin natin? Mukhang mahuli pa tayo. Hawakan mo siya sa kabilang kamay at hilain natin hanggang sa may makakita sa atin. Suwestyon naman ni Daniel. Hindi naman umangal doon si David at ginawa nga ang sinabi ng kapatid. Sinigurado muna nila na nakatihaya ang lalaki bago ito dahan-dahang hinila. Kuya, ang bigat niya eh. Baka masaktan siya lalo tsaka mauntog pa yung ulo niya. Dahan-dahan lang. Huwag mo masyadong lakasan ng pagkakahila. Matapos ang ilang sandali, napaghila nila na pahinto nga rin sila at napabitaw nga sa lalaki. Nang sumulubong nga sa kanila si Nurse Kate. Gulat na gulat itong nakatingin sa kanila at lalaking walang malay at duguan pa. Anong nangyari? Saan kayo galing at bakit may hila-hila kayong lalaking duguan na walang malay? Natatarantang tanong nga ni Nurse Kate. Hindi naman nakasagot pa ang mga bata dahil tumawag na nga ang nurse ng tulong. Dinala nila ang lalaki sa loob ng ospital habang sinigurado naman ni Nurse Kate na hindi mawawala sa paningin niya ang mga bata. Nakita lang po namin siya doon sa isang sulok post na gumagapang. Hinila lang po namin siya dahil gusto po namin siyang tulungan na makaabot po dito sa ospital. Gusto lang naman po naming makabili ng ice cream eh. Wala kaming ibang binabalak po na masama. Magkasunod na sad pa nga ng kambal. Napabuntong hininga naman si Nurse Kate. Ngayon lang siya nakainkwentro ng mga bata na ibang trip sa buhay. Ayaw din naman niyang sermon na napagalitan ng mga to. Mas mabuti kung mami na lang ng mga to na si Lucy ang kakausap sa kanila. Anong nangyari? Kakatapos ko lang sa operating room, nagka-problema ka agad? Naging makulit ba sila, Nurse Kate? Sunod-sunod naman na tanong nga ni Lucy. Nang makalapit nga sa kanaroroonan nila, Nurse Kate at ang mga anak niya na nakaupo nga sa gilid ng hallway ng ospital kung saan may upuan. Pinaliwanag naman ni Nurse Kate ang nangyari kay Lucy ng maayos. Gaya nga ng inaasahan,
Sinermonan nga ni Lucy ang mga anak. Umiyak pa ang mga to at humingi ng tawad. Pinatawad naman ni Lucy ang mga to matapos mga ako na hindi na nga uulit pa. Excuse me, Doc Lucy. Kayo po ang kailangan po na mag-asikaso ng bagong pasyente sa emergency room. Kailangan po talaga kayo kaagad doon. Biglang singit nga ng isang nurse. O sige, susunod ako. Sabi na nga lamang ni Lucy, saka tinignan ng seryoso ang mga anak. Wag na wag kayong aalis sa tabi ni Nurse Kate ha. Hintayin niyo ako, uwi din tayo maya-maya. Tumango naman ang kambal at tuluyan na nga rin umalis si Lucy. Agad nga niyang tinungang emergency room kung saan may hilang nurse din na naghihintay nga sa kanya para may mag-assist. Nasaksak nga ang pasyente, marami ang dugong nawala sa kanya at kailangan siyang abunuhan ng dugo sa katahiin ng sugat niya na medyo malalim. Sabi nga ni Lucy na tinitignan nga ang kondisyon ng pasyente. Inangat niya ang tingin sa mukha ng pasyente at agad naman siyang napahinto nang makilala kung sino yon. Luke? Gulat na sambit nga ni Lucy. Gulat man ay pinagpatuloy nga rin ni Lucy ang kailangan niyang gawin. Sinubukan niyang mag-concentrate at minsan nawawalan na nga siya ng focus pero naging successful din naman ang pag-asikaso niya kay Luke. Pagkatapos asikasuhin nga si Luke, wala nang nagawa pa si Lucy kaya umuwi na nga rin siya kasama ang mga anak niya. Kinabukasan ay duty na naman ulit si Lucy pero hindi na nga niya kasama ang mga anak dahil binabantayan na nga ito ng mga magulang niya. Doc Lucy, yung pasyente niyo nga po pala, kailangan pong i-monitor ang kalagayan niya. Saka gusto ko rin po na ipaalam sa inyo na siya po yung lalaking nakita kong hila-hila ng mga anak niyo. Siya po yung gusto nilang dalhin po dito para mailigtas. Sabi pa nga ng kakalapit lang na si Nurse Kate kay Lucy. Nagulat na nga lamang si Lucy sa sinabi ng nurse. Pero hindi na nga niya ito pinahalata pa at tumango na nga lamang. Matapos ang pag-uusap ay tinungo nga niya ang kwarto kung nasaan si Luke para tignan ang kalagayan nito. Habang ina-adjust nga ang dextrose na nakakabit nga rito, napatingin naman si Lucy kay Luke nang bumulong ito. Nasaan ako? Tanong nga ni Luke. Dahan-dahan namang inilibot ni Luke ang tingin niya sa paligid hanggang sa mag-abot nga ang tingin nila ni Lucy. Kitang-kita naman ni Lucy ang gulat nga sa mukha ni Luke. Hindi siya nagsalita. Lucy, ikaw ba yan? Hindi ba ako nananaginip? Halos pabulong nga ulit na tanong ni Luke. Hindi naman sumagot si Lucy kaagad at nang matapos nga sa ginagawa niya, tumalikod na nga lamang siya at naglakad palabas nga ng kwarto. Wala siyang nararamdaman. Dahil matagal na nga siyang nakapag-move on. Tinanggal na nga rin niya ang inis o galit niya kay Luke dahil ayaw nga ni Lucy na mas stress pa nga sa nakaraan niya lalo na't napagtanto niya na para nga silang mga bata kung magbangayan noon. Malinis at kalmado na nga ang isip ni Lucy pero may parte pa rin sa kanya ang kinakabahan talaga sa sitwasyon ngayon. Pasensya na po talaga Doc Lucy Kayo po talagang hinahanap ng pasyente at talagang nagwawala po siya sa kwarto niya. Hindi daw po siya kakalma at titigil kapag hindi niya kayo nakita. Ilang nurse na nga pong nagpakalma sa kanya pero hindi pa din po siya pumapayag. Tapos malakas din po siya magwala. Pagbabalita nga ng nurse kay Kate sa sitwasyon nga ni Luke kay Lucy. Hayaan mo siya. Bantayan niyo na lang siya ng maigi. Kapag may problema sabihan niyo na lang ako kaagad. May inaasikaso pa kasi ako kaya hindi ko pa mapupuntahan ng pasyente kaagad. Sabi naman ni Lucy habang nakatingin nga sa mga papeles na kailangan niyang pirmahan. Bukod po doon gusto rin kasi niyang makilalang mga bata na tumulong sa kanya. Kalit na rin po kasi dito sa ospital ang tungkol po sa ginawa ng mga anak niyo pero wala pa pong nakakaalam na anak niyo sila maliban sa akin. Pangako wala po akong pagsasabihan tungkol sa kanila. Agad namang napahinto si Lucy at napatingin kay Nurse Kate. Pakilagay muna to sa opisina ko. Pupuntahan ko na lang ang pasyente nang matahimik na nga ang buong pagkatao niya. Ani pa nga nito. Kinuha na nga rin naman ni Nurse Kate ang mga papeles at tumalas na nga rin si Lucy. Dire-diretso nga siyang naglakad papunta sa kwarto ni Luke. Pagbukas niya ng pinto, dalawang nurse nga ang nadatnan niya. Agad din naman itong napahinto
Nang makita siya, sinenyasan naman ni Lucy ang mga nurse na tumigil at tumalis nga muna sa kwarto na ginagawa rin naman ng mga to. Ano bang pinuputok ng butsi mo? At hindi ka matigil sa pagwawala ha? Masyado mo ba akong na-miss para magwala ka ng ganyan? Taas kilay na tanong pa nga ni Lucy, sabay tawa pa ng nakakaasar. Sumeryoso naman ang mukha nga ni Luke at hindi nga matigil sa pagwawala. Naglakad nga papalapit sa kanya hanggang sa makaharap nga sila. Nanatili naman sa pagtaas nga ng kilay si Lucy at handa nang sagutin si Luke kung aasarin man siya o aawayin. I'm sorry for everything. Nagulat naman si Lucy sa sinabi ni Luke. Hindi siya nakapagsalita at agad na umiba nga ang ekspresyon niya sa mukha pero pinakalma niya pa rin ang sarili dahil baka pinagtitripan lang siya nito. Sorry for what? Dahil ba sa pagwawala mo? Sa pagpapahiya mo sa sarili mo dito? I don't need your sorry look kasi yung sarili mo naman yung pinapahiya mo eh. Matapang na saad nga ni Lucy. Hindi ako sigurado kung para saan ang pagsasorry ko. Pero gusto ko lang talagang humingi ng sorry ngayong nagkita tayo ulit, Lucy. Sorry kung nagkamali ako. Na-insulto man kita o nasaktan, I just want to say, I'm sorry. Pinutol nga ni Lucy ang sasabihin nito. Hindi ako bingi, okay? Tigilan mo nga yung kakasorry mo kung hindi mo naman pala alam kung para saan yan. Huwag mo akong bad tripin, Luke. Marami akong ginagawa and please, stop bothering me. Let's just pretend na hindi tayo kailanman nagkakilala. Ayos lang ba yun? Never naman talaga tayo naging close, di ba? Para sa kapakanan natin to pareho. Hindi naman nagsalita si Luke, kaya tumalikod na nga si Lucy at tumalis nga sa kwarto niya. Paglabas niya, napahawak naman siya sa dibdib niya dahil nga sa pagbilis nga ng tibok ng puso nito. Halo-halong nararamdaman niya. Pakiramdam niya, bumalik nga ang inis niya at pagkadismaya kay Luke sa hindi inaasahang dahilan o baka sa sarili niya siya nadidismaya dahil pakiramdam niya masyado siyang nag-expect ng muling pagbabangayan nga nila ni Luke. Alam niyang ilang taon na rin ang lumipas at marami nang nagbago. Kumalma ka, Lucy. Huwag kang magpapadala sa emosyon mo. Huwag kang magpapatalo sa emosyon mo gaya ng ginawa mo noon dahil nagbago ka na. Bulong nga ni Lucy sa sarili. Inayos niya naman ang sarili bago nagtungo sa opisina niya. Sa ospital para ipagpatuloy ang trabaho niya. Lumipas ang mga araw, tuluyan na nga rin na-discharge si Luke. Hinayaan na nga ni Lucy ang mga nurses ang mag-asikaso rito dahil ayaw nga niya talagang makita ang pagmumukha nito. At baka bumalik na naman ang galit niya noon. Mabuti na nga lamang hindi na nga nangulit pa si Luke tungkol sa kanya at tumalis na nga ito ng matiwasay. Samantala, Mommy, bilhan niyo po kami ni Kuya ng bike ha. Gusto ko po yun, kulay pula po sa akin. saad nga ng dalawa. O sige, bibilahan ko kayo pagkatapos kong mamili ng kailangan kong bilhin. Mag-behave kayo para mabili ko ang gusto nyo, ha? May ngiti namang sabi ni Lucy. Ma'am, yun po yata yung store na mabibilhan ng mga kailangan nyo. Sabi naman ni Manang Leslie, nakasambahay nga ng mga magulang niya at pinasama nga sa kanya sa mall dahil busy nga ang mga to para kahit papaano ay may makasama nga siyang magbantay sa mga anak. Magsasalita na nga sana si Lucy nang mapahinto naman siya dahil may naaninag nga siya sa unahan. Manang, dalhin mo po muna ang mga bata sa playground. Doon ko na lang kayo susunduin kapag natapos na ako sa pamimili ng mga kailangan ko. Natatarantang sabi nga niya. Nagtaka man hindi na nga rin nagtanong pa si Manang Leslie at sinunod na nga rin ang utos nga ni Lucy sa kanya. Umalis na din siya at naiwan naman si Lucy sa kinatatayuan niya. Lucy, ikaw ba yan? Long time no see, oh my gosh. Akala ko talaga nagbibiro si Luke nang sabihin niyang nagkita kayo. Masaya talaga akong makita ka ulit. San ka pa galing ha? Natutuwang sabi nga ni Ashley, sabay halik nga sa pisngi ni Lucy at niyakap pa nga ito ng mahigpit. Ganon din naman ang ginawa ni Lucy sa kanya. Kasama ni Ashley si Kyle at nasa likuran naman nito si Luke. Masaya akong makita kayo. Medyo busy pa kasi ako kaya baka pwedeng
Mag-schedule na lang tayo ng meet-up para makapag-usap-usap? May ngiting sabi nga ni Lucy. Sure, naku super excited na ako. Teka lang, good timing ka pala eh. Ikakasal na kami ni Kyle sa susunod na linggo. Sana makapunta ka. Baka pwede kitang maisingit as bridesmaid ko. Bigyan mo ako ng number mo, tatawagan kita. Excited na balita naman ni Ashley. Masaya naman para sa kanila si Lucy. Tinanggap ni Lucy ang wedding invitation na inabot nga ni Ashley at binigay ang number niya. Salamat sa invite, Ashley ah. Congratulations sa inyo ni Kyle. Kayo talagang tinadhana para sa isa't isa. Salamat, Lucy. Mukhang tinadhana rin kayo ni Luke na magkita ulit para pag-usapan ang nakaraan niyo. Alam kong pareho na kayong natuto sa buhay. At ako na rin ang nagsasabi sa inyo nagbago na ng gusto si Kyle matapos ang nangyari sa inyo. At pagkatapos nung bigla kang maglaho. Walang kontrol naman na saan nga nila Kyle at Ashley. Napatingin naman si Lucy kay Luke na nakatingin din pala sa kanya. Binalik din naman niya kagad ang tingin niya kay Ashley. Talaga? Mabuti naman kung ganun. Huwag na nating balikan pa ang nakaraan. Nangyari na ang nangyari. Hindi naman natapos ni Lucy ang sasabihin nang makarinig nga siya ng sigaw mula sa likuran niya. Mami! Hindi mo nabigyan ng pera si Manang Leslie, hindi po tuloy kami makabili ng ice cream. Matatagalan pa po ba kayo, Mami? Kakain muna kami ng ice cream bago po pupunta sa playground. Halos hindi naman makakilos si Lucy. Saka natatayuan niya hanggang sa namalaya na nga lamang niya ang tuluyang paglapit nga ng mga anak niya sa kanya. Teka, Mommy? May anak ka na, Lucy? At dalawa pa talaga ah. Kailan ka lang nakapag-asawa? Dire-diretso at walang preno na tanong naman ni Ashley. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Lucy. Ha? Ano? Wala akong asawa. Halos pabulong naman niyang sagot. Walang asawa? Pero may anak? Single mom ka? Sunod-sunod na tanong naman ni Kyle sabay tingin nga sa kambal. Hello mga bata, ilang taon na kayo? Nasaan ang daddy niyo? Tanong nga niya sa mga to. 6 na po kami at wala po kaming daddy. Kaibigan po ba kayo ni Mami? Saad nga nila Daniel at David. Oo. Kaibigan niya kami. Ang gwapo nila. Magkamukha. Teka, 6 years old? Bulong nga ni Kyle habang may pilit nga na inaalala. Matapos ang ilang sandali ay gulat nga niyang tinignan si Lucy. Hindi ba't 6 years ago may nangyari? Pinutol naman kagad ni Lucy ang sasabihin niya. Habang story. Iniwan ako ng daddy nila at hindi na nagpakita ang gunggong. Sige, saka na lang ulit tayo mag-usap. Tawag ka na lang Ashley, congratulations ulit. Nagmamadaling sabi nga niya, sabay hawak sa kamay nga ng kambal at dali-dali ngang umalis. Agad naman na nagtaka si Ashley. Teka, bakit parang natataranta siya? Matapos putulin yung sasabihin mo, ano nga bang sasabihin mo babe? Tanong nga niya. Nagdadalawang isip naman si Kyle kung sasabihin niya ba pero ibinuka niya pa rin ang bibig niya. Ang sabi ko, hindi ba't 6 years ago rin mula nung may mangyari sa kanila ni Luke noon sa birthday party mo? Tanong nga niya. Napatakip naman ang bibig si Ashley dahil sa gulat nga sa sinabi ni Kyle. Bago pa niya malingon si Luke, dire-diretso na nga itong naglakad ng mabilis sa kung saan dumaan sina Lucy. Sundan natin siya at baka ano pang mangyari. Natatarantang sabi naman ni Ashley, sabay hila nga kay Kyle at sinundan si Luke. Hindi naman nabigo si Luke sa pagsunod kay Lucy nang makita nga niya kagad ito. Lucy, pwede ba kitang makausap? Tanong niya nga kagad nang makalapit nga kay Lucy. Muntik namang mapasigaw sa gulat si Lucy at hindi makapaniwalang tinignan si Luke. Ano na naman ba ang kailangan mo? Hindi mo ba talaga ako tatantanan, Luke, ha? Ano ba talagang gusto mong mangyari? Tila napipikon na nga nasaad nga ni Lucy. Pakiramdam niya, sasabog nga siya sa galit. Mabuti na lang talaga at nauna na nga sa kanya si Manang Leslie kasamang mga anak niya. Gusto kong sabihin mo sa akin ng totoo. Posible bang ako nga man ang mga anak mo? Kung itatanggi mo, hayaan mo kaming magpa-DNA test para matahimik ako.
Kapag negative ang lumabas, maglalaho ako kaagad at hindi na magpapakita sa inyo. Hindi ko rin naman inaasahan na magkikita tayo ngayon. Na nagtagpo tayo ulit, wala akong sasayangin para malaman ng totoo. Medyo nagulat naman si Lucy sa dire-diretsong sinabi ni Luke. Ano pa nga ba ang aasahan niya kay Luke? Matalino ito at wais. Kaya hindi na nga siya magtataka pa sa pwedeng pumasok sa mga posibilidad sa isip nga nito. Sisirain mo lang ang buhay natin pareho. At ang mga bata sa gusto mong mangyari, Luke. Tahimik na ang buhay natin. Kaya magkanya-kanya na tayo, tama na. Sapat na ang mga hindi natin pagkakasundo noon, wag na nating dagdagan pa ngayong maayos na nga ang mga buhay natin. May pagsusumamong sabi nga ni Lucy. Mabilis namang hinawakan nga ni Luke ang kamay niya. Maniwala ka man o hindi, sobrang laki ng nagbago sa buhay ko mula nang naglaho ka, Lucy. Marami ako napagtanto at sobra ako nagsisisi dahil sa mga nagawa ko sa'yo. Masyado kong tinaasan ng pride ko. At mas naniig sa akin noon ang pagkapili ko. Sana patawarin mo ko. Please, nagbago na ako, Lucy. Ano ba ang ibig sabihin mo sa mga pinagsasasabi mo, Luke? Bakit ka pa nagkakaganyan? Taas kilay na tanong nga ni Lucy. Dahil gusto kita, Lucy. Matagal ko nang napagtanto ang bagay na yun dahil iba-iba naman kasi ang klase ng pagkagusto ng isang tao. Kaya kita iniinis, ginagalit dahil gusto pala kita. Nagmukha akong baliw nung naglaho ka. Hinanap kita dahil hindi ka mawala sa isip at puso ko. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang nararamdaman ko, Lucy. Hindi lang dahil sa nangyari sa atin. Nalaki naman ang mga mata ni Lucy. Sa gulat, sa biglang pag-amin nga ni Luke. Medyo malakas ang pagkakasabi nito kaya pinagtitinginan na nga sila ng mga tao. Teka, mahiya ka naman, Luke. Tumigil ka na nga sa pantitrip mo sa akin. Hanggang ngayon ba naman? Ilang taon nang nakalipas. May diin na sabi nga ni Lucy dahil hindi siya makapaniwala. Hindi siya nagbibiro, Lucy. Saksi kami sa pagbabago ni Luke at kitang-kita ko rin kung paano kanya tinignan noon. Kahit na madalas kayong nagbabangayan. Biglang singit naman ni Kyle. Kaya napalingon nga sila sa kanaroroonan ng mga to. Tama. Kaibigan mo ko. Nang tapat, Lucy. Pero hindi nagbibiro si Luke. Kaya kung tama man ang hinala namin na anak niya ang mga anak mo, mas mabuti pa na mag-usap kayo ng masinsinan. At subukang magkasundo para sa kapakanan ng mga bata. Sabi naman ni Ashley. Hindi naman nakinig si Lucy sa sinasabi nga ng mga kaibigan niya. Tinignan lang ng seryoso si Luke. Kahit pa mapatunayan na ikaw nga naman ng mga anak ko, hindi kita kailangan sa buhay namin. Luke, kaya kong ibigay ang kailangan ng mga anak ko. Kaya tantanan mo na kami. Anya sa katumalikod at naglakad na papalayo. Bumagsak naman ang balikat ni Luke dahil sa sinabi ni Lucy. Hindi na rin niya nagawang sumunod pa rito dahil baka mas lalala lang ang nangyayari kung mas kukulitin niya pa si Lucy. Pero hindi ibig sabihin nang hindi niya pagsunod ay sumusuko na siya. Nakasuporta naman sa kanya sina Kyle at Ashley. Sa paglipas ng mga araw ay ginawa ni Luke lahat para mapalapit kay Lucy at mapakiusapan ito na gawin ang DNA test. Pero hindi nagpatinag si Lucy na palaging tumatanggi. Kahit na ilang beses siyang kumbinsihin ni na Ashley at Kyle ay tumatanggi pa rin siya. Hindi dahil nagdadamot si Lucy, kundi dahil natatakot siya sa kakalabasan ng lahat. Ayaw na niyang masaktan pa at mas ayaw niya namang masaktan ang mga anak niya. Lucy, ano tong naririnig ko na may lalaki raw na umaligid sa'yo? At dito sa bahay, kilala mo ba yon? Kunot noong tanong nga ni Dante sa anak. Hindi ako sigurado, Dad. Pero hayaan niyo na po, susubukan kong kausapin kung sino man yan para tumigil na. Tanging sabi na nga lamang ni Lucy. Magsasalita pa nga sana si Dante. Nang makarinig naman sila, nang sunod-sunod na sigaw nga ni Dayan mula sa ikalawang palapag ng bahay. Anak, Dante, tulungan niyo ako! Biglang nahimatay si Daniel. Habang naglalaro, dalhin natin siya sa ospital. Natatarantang sabi nga ni Dayan. Sabay naman na napatayo sina Lucy at Dante mula sa pagkakaupo sa sofa. Agad nilang nakita si Manang Leslie na karga-karga si Daniel.
Mabilis namang lumapit si Dante at kinuha ang apo na walang malay. Dali-dali ring tinungo ni Lucy ang garahe para ihanda ang sasakyan. Tinungo nila ang malapit lang na hospital na pagmamay-ari nila kung saan naka-duty si Lucy. I'm sorry pero kailangan ng bone marrow transplant ng anak niyo. Sa lalong madaling panahon. Nasaan ba ang daddy nila? Siya ang very compatible na mag-donate ng bone marrow. Alam kong may ideya ka sa mga sinasabi ko, Doc Lucy. Pagbabalita nga ng doktor na nagasikaso nga sa anak ni Lucy na si Doc Rodriguez. Gumuho naman ang mundo ni Lucy sa narinig niya. Kasalukuyang walang malay ang anak niya at hindi maganda ang binalita ng doktor sa kanya. Wala na bang ibang paraan? Pwede namang kumuha ng bone marrow kahit na hindi sa tatay nila, di ba? Gawin niyong lahat ng paraan at magbabayad kami kahit magkano pa. May di inasabi nga ni Dante. Ano ba ang pwedeng maitulong namin para sa apo namin? Sabihin niyo at gagawin namin lahat. Dagdag naman ni Dayan. Magiging maayos din naman po Kuya Daniel, hindi ba? Hindi naman malubha ang sakit niya. Umiiyak namang tanong ni David. Ihanda niyo ang operasyon, papupuntahin ko dito ang tatay ng anak ko. Seryoso namang sabi ni Lucy. Ano? Nakilala mo na ba ang tatay nila? Sino? Gulat na tanong naman ni Dayan. Mamaya ko na lang po ipapaliwanag, Mom, Dad. Itatawagan lang po ako. Tanging sabi naman ni Lucy at dali-daling umalis. Kinuha niya ang cellphone niya na nasa kotse sa parking lot ng hospital. Wala siyang numero ni Luke pero may numero siya ni Ashley. Agad din naman niyang hiningan ng numero ni Luke si Ashley at nagbigay din naman ito. Tinext niya rin si Luke agad na makipagkita sa hospital dahil may emergency. Hindi nag-reply si Luke matapos ang ilang minuto kaya hindi siya sigurado kung dadating ba ito. Matapos ang ilang sandali na paghihintay ay susuko na sana si Lucy at aalis nang may tumawag sa pangalan niya. Lucy. Si Luke nga yun. Napalingon nga siya. Nakita nga niya itong naglalakad palapit sa kanya. Pinigilan naman ni Lucy na maging emosyonal pero hindi rin niya nakaya at napaiyak na lang. Nagulat naman si Luke at agad ng taranta. Anong problema? May nagawa ba ako? Masyado ko ba talagang nasaktan ka? Kaya napapaiyak ka ng ganyan? Umiling naman si Lucy. Hindi na ako magiging madamot pa. Aaminin ko, anak mo nga ang kambal. At kailangan ka ni Daniel ngayon dahil kailangan ka niya sa bone marrow transplant niya. Ikaw lang ang mabilis na makakapagbigay sa kanya ng ganun. Lahat gagawin ko, pumayag ka lang na may salba ang buhay ng anak ko. Kahit anong gusto mong kapalit, ibibigay ko talaga. Lumuluha nga na saad niya. Nagulat na nga lamang si Lucy. Tutulong ako. Of course, ngayon na ba? Tara, kung nasaan siya puntahan natin, huwag ka nang umiyak. Dahil wala rin naman yung magagawa eh. Puno ng determinasyon na sabi pa nga ni Luke. Tumangutang nga naman si Lucy at sabay nga nilang tinungo ang ospital. Agad din naman na tumuloy nga si Luke sa bone marrow transplant process. Hindi na nga naipakilala pa ni Lucy si Luke sa mga magulang niya dahil mas inuna na nga nila ang proseso para mapagaling si Daniel. Tumagal nga rin ng ilang oras ang testing, matching, at ang proseso hanggang sa naging successful din naman ito. Stable na nga ang kalagayan ni Daniel at ganun din naman si Luke na hindi nga nagkakamalay pa. Hindi ko inaakala na si Luke Lazaro pala ang ama ng mga anak mo. Masyado mo akong ginulat, anak. Paano yun nangyari? Kailan mo lang nalaman na siya pala ang nakasama mo noon? Hindi rin makapaniwalang tanong ni Dayan. Kasalukuyan silang nasa isang kwarto kung nasan nga si Daniel at Luke na nakahiga sa magkahiwalay na hospital bed na wala pang malay. Nagsinungaling ako, Mom. Magkakilala na talaga kami, Luke, pero ayaw namin sa isa't isa. Lasing kami pareho noon kaya may nangyari sa amin. Hindi ko inaasahan na magbubunga yun pero sa kabila ng lahat, hindi ako nagsisisi dahil binayayaan naman ako ng 2 anak. Pinanghawakan ko sila nang matagal at naging makasarili ako. Ngayon nahayaan ko na silang mag-explore at manatili akong nakabagabay sa kanila. Hindi ko na sila pagdadamutan pa ng katotohanan.
Halos pabulong naman na sabi nga ni Lucy. Hinimas niya ang ulo ng anak na si David, na nakahiga nga ang ulo sa hita niya. Nakaupo siya sa mahabang sofa at natutulog nga ang anak niya, habang ang mga magulang naman niya nakaupo sa dalawang upuan sa harap niya. Hinawakan naman ni Diane ang kamay ni Lucy. Hindi ka madamot, anak. Ginawa mo lang ang alam mong tama. Yung alam mong makabubuti sa mga anak mo. Huwag mong sisihin ang sarili mo dahil alam namin ng dad mo kung gaano mo kamahal ang anak mo. Ngumiti naman si Lucy at tumango-tango. Ngayon makikilala ng mga bata ang tunay nilang ama. Ano nang balak mo? Kung ako ang magdedesisyon, ipapakasal ko sa iyo lalo na't mukhang pananagutan ka naman ni Luke dahil hindi naman siya basta-basta pupunta rito kung hindi niya alam ang responsibilidad na haharapin niya. Singit naman ni Dante. Naintindihan ko po ang pinupunto mo, Dad. Pero pwede bang hayaan mo na muna kami na mag-usap at mag-decide po para sa mga sarili namin at sa mga anak namin? Sisiguraduhin ko po na lalapit ako sa inyo kapag hindi ko na kaya. Pakiusap naman ni Lucy. Nag-isip naman si Dante bago nagsalita. Hayaan kita sa gusto mo. Pero siguraduhin mo lang na mabilis mong maayos ang sitwasyon na kinakaharap mo. Balita ko pa naman engaged si Luke sa isang anak ng mayamang businessman. Kailangan mo nang magdesisyon ka agad kung paninindigan mo ba na ilayo ang sarili mo kay Luke kahit na mapapalapit sa kanya ang mga bata at nagugulhan ka lang, o ilalaban mo ang pagbuo ng pamilya niyo para sa mga bata. Tumingin naman si Lucy sa kinaroroonan nga ni Luke. Pag-iisipan ko ang sinabi niya, Dad. Huwag kayong maglala. Alam niyo naman na lahat kaya kong gawin para sa mga anak ko. Seryoso nga niyang sabi. Hindi na nga rin nagsalita pa si Dante. Lumipas nga ang buong gabi hanggang sa nagumaga na nga. Tuluyan namang nagising si Daniel. Mommy, siya po yung lalaking tinulungan namin ni David po na maipasok dito sa ospital dahil may dugo po siya. Bakit po siya nandito? Oo nga po, Mommy, magkaibigan po ba kayo? Kamusta po kayo, Manong? Nahuli na po ba yung bad guy po na may kasalanan po sa inyo? Magkasunod na saad pa nga ng kambal. Hindi naman maiwasan ni Luke na mapangiti at tumango. Oo, nahuli na siya. Maraming salamat sa tulong niyo at hindi niyo ako pinabayaan doon sa eskinita. Kung nilampasan niyo ako, baka wala na ako ngayon dito. Hinimas naman ni Lucy ang ulo ng dalawang anak na magkatabing nakaupo sa hospital bed. Siya ang totoong daddy niyo. Alam kong gusto niyo siyang makalala at sana mapatawad niyo ako dahil ngayon ko lang sinabi sa inyong tungkol sa kanya. May lambing na pag-amin naman ni Lucy. Nagulat naman ang kambal sa pag-amin ni Lucy, pero mas umapaw naman ang saya sa puso nila na malamang may daddy pala siya. Walang kalagyan ng saya sa puso ng mga bata nang sa wakas ay nakilala rin nila ang daddy nila at ganon din naman ang naramdaman ni Luke. Masaya rin kahit papaano si Lucy na makitang masaya ang mga anak niya. Pinagawan din ni Lucy ang mag-ama ng DNA test para makasiguro at may ebidensya na mag-ama nga sila at naging positive nga rin ang resulta. Lumipas ang mga araw hanggang sa unti-unti na ring bumubuti ang kalagayan ni Daniel. Nakarecover din naman si Luke sa bone marrow transplant at nakabalik sa dati niyang nakagisna na gawain. Salamat sa pagpunta sa wedding evening party namin, Lucy. Sa kabila ng nangyari sa anak mo, pumunta ka pa rin. Hindi yata kayo magkasama ni Luke. Hindi ba't nagkakasundo na kayo? Bungad pa nga ni Ashley nang magkita nga sila ni Lucy sa 5-star hotel kung saan ginaganap nga ang wedding evening party nila ni Kyle. Kanina lang nangyari ang kasalan at sobrang saya naman ng bagong kasal at ng mga dumalo sa event. You're welcome, Ashley. Gumagaling na rin naman si Daniel. Binabantayan naman siya ng lolo't lola niya. Kaya nakapunta ako dito. Maayos din naman kami ni Luke, nagkakasundo sa ilang bagay. Lalo na pagdating sa mga anak namin. May ngiti namang kwento nga ni Lucy. That's good to hear. Sinabi rin ni Luke sa akin na pananagutan ka niya. At hihintayin lang niya kung kailan ka magiging ready at pumayag. Alam mong, complicated pa dahil bago pa nga lang siya na nakakaalam. Tapos bago rin na kinansel yung engagement niya kay Monica pero no worries.
Dahil cancelled na yun before pa kayo nagkita. Sabi naman ni Kyle. Sobrang liit talaga ng mundo, no? Akala ko wala na talaga kayong chance na magkabati ni Luke. Pero look at you now. Grabe yung pagkakasundo nyo para sa mga anak nyo. From enemies to lovers ang datingan na. Tama nga ang sinasabi ng nakaramihan na anuman ang takas na gawin mo, kung kayo talaga ng tinadhana, hindi kayo malalayo sa isa't isa. Natutuwang sabi ni Sam na biglang sumingit sa pag-uusap nila. Tumawa naman ng mahina si Lucy para sakyan ang pagbibiro ng mga kaibigan. Nagbibiro man ito o hindi, ay masaya ang puso ni Lucy ngayon dahil nakikita niya talaga ang pagiging responsableng ama ni Luke sa mga anak nila at paunti-unti rin niya itong nakikilala na pagtanto niya na nagbago na nga si Luke. Sobrang layo na nito sa Luke na nakilala niya noon. Matapos ang ilang sandali ay nagpaalam na rin ang mga ito para mag-entertain pa ng ibang mga bisita. So it's you, Lucy Castro? Isang doktora at anak ng isang businessman na kilala rin sa bansa. Kilala rin ng karamihan pero hindi naman gaano ka-famous. Napalingon naman si Lucy sa likuran niya at bumungad sa kanya ang isang babae na hindi pamilyar sa kanya. Nakataas ang kilay nito at mapaghusga ang mga mata na tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Bago pa nakapagsalita si Lucy, ay nagsalita naman ulit ito. Hindi naman kagandahan, pero nagpalit ako ni Luke sa'yo. By the way, I'm Monica, the fiancé of Luke. Even if kinancel na nga yung engagement namin, hindi pa ako pumapayag kaya fiancé ko pa rin siya. Kung ako sa'yo, lumugar ka at lumayo ka kay Luke habang maayos pa ang pakikipag-usap ko sa'yo. Pagtataray pa nga nito. Tumawa naman ng mahina nga si Lucy. Kung may issue man kayo ni Luke, labas na ako dun. Ayoko ng gulo. At sana kung may problema ka man, siya ang lapitan at guluhin mo, wag ako. Hindi ka naman siguro magiging immature, di ba? Hindi naman natapos ni Lucy ang sasabihin niya nang bigla siyang binuhusan ng alak ni Monica na mabilis nitong nakuha mula sa dumaang waiter na may dalang mga alak. Nanlaki naman ang mata ni Lucy dahil sa gulat at sa biglaang pangyayari. Ramdam na ramdam niya ang lamig ng alak nang mabasa ang suot niyang kulay, itim na long dress. Hindi agad siya nakapag-react dahil sa gulat. Yun ang nababagay sa'yo. Hindi ka marunong lumugar. Ano akala mo? Makakaya mo akong labanan? Sino ka ba sa inaakala mo? Kahit na humanap ka pa ng kakampi, hindi mo ako basta-basta matatalo at hindi ako magpapatalo lalo na kapag tungkol kay Luke ang labanan. Hindi naman makapaniwala si Lucy sa mga narinig niya. Hindi niya naiwasan mapatawa. Ikaw? Sino ka ba sa inaakala mo? Pabalik namang tanong nga ni Lucy. May inabot naman siyang 2 chocolate cupcake mula sa malapit lang na food corner sa kamabilis na lumapit kay Monica at ipinahid nga ang cupcake sa suot nitong white dress. Napanganga na nga lamang si Monica sa gulat at hindi makapaniwalang tinignan si Lucy. Kitang-kita ang galit sa mga mata niya. Anong reaksyon yan? Mukha ba kung hindi lalaban sa'yo? Wala akong pakialam kahit sino ka pa. Wala kang karapatan na mang-insulto ng kahit na sinong hindi mo pakilala. Wala akong pakialam kung anong issue niyo ni Luke. Basta wag mong ipahiya ang sarili mo at wag kang masyadong maging martyr dahil ngayon pa lang sasabihin ko na to sa'yo. Kaya kami napapalapit kay Luke dahil may mga anak kami. Mag-usap kayo kung anong setup ang gusto niyong mangyari. Wag mo akong idamay. How dare you? Singhal nga ni Monica at sasampalin na nga sana si Lucy dahil sa sinabi nito, pero nahawakan naman ni Lucy ang kamay niya. Ikaw ang nanguna sa atin. Tapos magagalit ka kapag nagantihan ka? Hindi naman patas yun. May ngising sabi nga ni Lucy sa kapabagsak na binitawan nga ang kamay ni Monica. Anong nangyayari dito? Monica? Ano na namang ginawa mo? Biglang sabi naman ng kakarating lang na si Luke. Hinila niya naman si Lucy palayo at hinarap nga si Monica. Hindi na tayo engaged, di ba? Wala na rin tayong karapatan sa isa't isa dahil pinutol ko na lahat ng connections natin. Tigilan mo na ako, lalong-lalo na si Lucy.
May di inasabi naman ng lalaki na may halong pagbabanta. No, Luke. Ako dapat ang pakasalan mo. Tayo dapat ang magkatuluyan. Papayag ako kahit na suportahan mo ang anak mo. Sa babaeng yan basta bumalik ka lang sa akin. Pagmamakaawa ni Monica. Pinagtitinginan naman sila ng mga tao sa paligid. May nakakaalam na tungkol sa pagkakaroon ng anak ni na Luke at Lucy. Marami ang nagtaka, humusga at nanlait pero may mga sumuporta pa rin. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Monica? Hindi kita gusto at mas lalong hindi kita mahal. Ang engagement natin ay para sa negosyo lang. Si Lucy ang mahal ko kaya gumising ka na sa kaibangan mo. Nagulat naman si Lucy sa biglang pag-amin ni Luke. Nagbubulong-bulungan pa nga rin ng mga tao sa paligid. Monica, I'm sorry pero kailangan mo nang umalis sa party dahil sinisira mo ang mahalagang event sa buhay namin ni Kyle. Singit naman ni Ashley, kasama nga si Kyle na tumawag ng security. No, hindi ako papayag, Luke. Hindi ka nababagay sa babaeng yan. Ako dapat ang piliin mo. Ako lang magbibigay sa iyo ng lahat ng kailangan mo. Kaya akong isakripisyo lahat-lahat para sa iyo. Paulit-ulit na sigaw ni Monica hanggang sa mahawakan siya ng mga security at pinalabas sa building. Humingi naman ng pasensya si Lucy sa nangyari at nagpaalam na uuwi na lang dahil basa rin naman siya. Nalungkot si Ashley pero hindi naman siya pinigilan nito. Hinatid naman siya ni Luke sa bahay nila. Babalik na lang ako bukas para sa picnic natin kasamang mga bata. Sabi nga ni Luke nang mahatid nga si Lucy sa bahay nila. Sige, salamat Luke. Mag-ingat ka pa uwi. Tanging sabi naman ni Lucy at tipid ng initaan nga si Luke bago lumabas sa kotse nito at pumasok na nga sa bahay. Kinabukasan, Daddy, excited kami! Sabay na sabi ng kambal at sinalubong ng yakap si Luke nang makapasok ito sa loob ng bahay. Niyakap din ni Luke ang mga ito saka lumapit kay Lucy at binigay rito ang bitbit niyang isang bouquet ng bulaklak na rose. Tinanggap naman yun ni Lucy at nagpasalamat. Wow, ang sweet mo naman, Daddy. Hindi po ba pwedeng magsama-sama na lang po tayo sa isang bahay para maging complete family na po talaga tayo? At naman nila David at Daniel. Huwag niyo kaming madaliin mga anak. Hindi madali ang hinihiling niyo pero susubukan ko lahat nang kaya ko para makuha ang loob ng mommy niyo. At nang sa ganun, pwede na tayong magkasama ulit. Palagi. Sabi naman ni Luke sa mga bata. Hindi na rin nangulit pa ang kambal habang si Lucy naman ay ngumiti lang at hindi na rin nagsalita pa. Nakahanda na ang lahat at saglit lang naman ang picnic na gagawin nila sa tabing dagat. Isinama rin nila si Manang Leslie para may dagdag bantay sa mga bata. Ang mga magulang naman ni Lucy ay may inasikaso tungkol sa negosyo nila. Maligo ka na rin sa dagat. Sabayan mo ng mga bata, ako nang bahala dito. Mag-ayos ang mga dala natin. Pagtatabi nga ni Lucy kay Luke. May mesa naman na gawa sa kahoy. At saka may mahabang upuan nga din. Para nga maging picnic place nga nila. Mamaya na. Gusto ko rin kasi sanang tulungan ka sa ginagawa mo. Ano ba ang gusto mong pag-usapan? Parang may gusto kong sabihin May kinuha naman si Luke sa bulsa nga nito, saka inilagay nga sa harap ni Lucy. Alam kong ang daming nangyari nitong mga nakaraang linggo. Ayokong magmatali. Pero kailangan dahil baka mawalan na naman ako ng pagkakataon. Lucy, gusto kong magsimula ulit tayo. Hindi naging maganda ang umpisa ng pagkakakilala natin. Pero sa nangyayari ngayon alam kong may pag-asa pa tayo na makapagsimula ulit. Nakahingi na ako ng permiso sa mga magulang mo at wala naman akong pamilya na natitira kaya nagdesisyon mo na lang talaga ang hinihintay ko. Ani nga ng lalaki. Napatingin naman si Lucy sa kulay pula. May kaliitang box na nasa harapan niya. Nakasara ito pero alam na alam nga niya kung ano ang laman ng box. Kinuha naman ni Lucy ang box at nilagay malapit nga kay Luke. Saka na natin yan pag-usapan ulit kapag naayos mo na ang issue mo kay Monica. Ayoko ng gulo at away. Luke, kaya kitang bigyan ng pagkakataon pero ayusin mo muna ang dapat mong ayusin. Tanging sabi na nga lamang niya.
Sige, kung yan ang gusto mo. Gagawin ko ang lahat hanggang sa makuha ko ang pagpayag mo. Napakasalan mo ko. Puno ng determinasyon na sabi ni Luke. Ngumiti naman si Lucy sa katumango. Ilang sandali lang ay tinawag naman sila ng kambal para maligo. Hindi na tumanggi ang dalawa at sinulit na rin ang araw nila na magkasama. Masaya naman silang lahat habang naglalaro sa dagat at kumain. Kitang-kita ni na Lucy at Luke ang saya sa mukha at mata ng mga anak nila. Sa loob-loob ni Lucy, hindi siya nagpapakipot kay Luke dahil papayag naman talaga siya sa kagustuhan nitong magpakasal, lalo na't ito ang makapagbibigay ng saya sa mga anak niya at mabubuksan na niya rin ang puso at isip niya. Pero kailangan din niyang maging sigurado sa mga bagay-bagay lalo na't sa bawat desisyon na pinipili niya. Bahagi na nito ang desisyon para sa kapakanan ng mga anak niya. Sa mga sumunod na araw ay mas naging malapit si Lucy kay Luke dahil sa pagiging manliligaw nito. Suportado naman ang mga magulang ni Lucy kay Luke. Bakit hindi sumasagot si Manang Leslie? Bulong ni Lucy habang nagmamaneho ng kotse niya papunta sa bahay ni Luke. Kakatapos lang niya sa duty niya at ang mga anak niya ay nasa bahay ni Luke dahil gusto ni Luke na makasama ang mga ito. Kasama naman ng mga anak niya si Manang Leslie na siyang nagbabantay sa mga ito. Kakatawag lang niya kay Manang Leslie pero hindi ito sumasagot. Tatawagan na rin sana niya si Luke pero malapit na rin naman siya kaya binaba na lang niya ang cellphone niya. Teka, si Manang Leslie ba yun? Gulat na sambit ni Lucy nang maaninag si Manang Leslie sa labas ng gate ng bahay ni Luke. Nang makalapit siya ng tuluyan, ay gulat naman siya nang makitang tinulak ni Monica si Manang Leslie at hinawakan ng mahigpit sa braso ang anak na si Daniel. Bitawan mo ang kuya ko! Isusumbong kita kay daddy at mommy! Umiiyak na sabi ni David. Mabilis naman pinahinto ni Lucy ang sasakyan at agad na lumabas. Dali-dali niyang nilapitan si Monica at mabilis na hinila ang buhok nito dahilan para mapahiyaw ito at nabitawan si Daniel. Walang iya kang babae ka? Ang kapal na mukha mo nasaktan ng mga anak ko. Akala ko'y nananahimik ka na. Pero talagang hindi ka talaga natatabla ng mga salita. Matapang na singhal nga ni Lucy. Nasaktan man ni gumantiman si Monica ng sabunot pero nangihina na nga siya dahil mas malakas nga ang paghila ni Lucy sa kanya. Ikaw ang makapalang muka. Sa tingin mo, hahayaan ko kayo ni Luke na maging masaya? Kasalanan mo at ng mga anak mo kung bakit kinansela ni Luke ang engagement namin. Kung hindi lang sana kayo dumating sa buhay niya, masaya sana kami ngayon. Sigaw pa nga ni Monica. Alam mo, baliw kang babae ka. Kailangan mo nang magpa-check up. Immature ka at walang magawa sa buhay. Hindi ko kasalanan kung mas pangit ang ugali mo kaysa sa akin, kaya hindi ka nagustuhan ni Luke. Ma'am, tama na po. Nagkakasakitan na po kayo, bitawan niyo na pong isa't isa. Pag-aawat na nga lamang ni Manang Leslie pero sinisipa naman siya ni Monica, kaya hindi siya makalapit sa dalawa. Bakit hindi pa po kasi bumabalik si daddy? Hindi po ba sabi niya, saglit lang naman po siya? Umiiyak namang tanong ni Daniel kay Manang Leslie. Nataranta naman si Manang Leslie at hindi alam kung ano ang gagawin pero ilang sandali lang ay nakarinig naman sila ng malakas na busina kaya napahinto sina Lucy at Monica. Anong nangyayari dito? Monica, ano sa tingin mong ginagawa mo? Galit na tanong pa nga ni Luke nang makalabas nga sa kotse niya. Dali-dali naman niyang nilapitan ng dalawa at pilit na inilayo nga si Monica kay Lucy. Ilang minuto rin niyang hinila palayo sa isa't isang dalawa bago tuluyang maghiwalay ang mga to. Kasalanan ng babaeng yan lahat. Inagaw ka niya sa akin. At ngayon hindi ako papayag na maging masaya kayo. Singhali Monica. Monica, aalis ka ba? O hihintayin mo pa akong tumawag ng pulis at ipakaladkad ka, paalis dito sa bahay? Seryosong tanong pa nga ni Luke na may kasamang pagbabanta sa tono nga ng pananalita niya. Siya dapat ang paalisin mo, Luke.
Hindi mo naman ako pinapaalis noong palagi kitang dinadalaw dito ah. Bakit? Pinipili mo na ba ang babaeng yan? Dahil may anak kayo? Kaya rin naman kitang bigyan ng mga anak ka. Kahit ilan pa ang gusto mo, balikan mo lang ako. Pagmamakaawa ni Monica. Tigilan mo na yung pagiging desperada mo, Monica. Umalis ka na at huwag ka nang magpapakita pa ulit. Tuluyan namang naiyak si Monica. Ilang ulit pa siyang tinaboy ni Luke hanggang sa umalis na rin siya dahil kitang-kita na niya ang galit sa mukha ni Luke. Hinawakan naman ni Lucy ang mga anak sa magkabilang kamay niya at aalis na sana nang pigilan siya ni Luke. San kayo pupunta? Ayos ka lang ba? Sa loob muna tayo para makapagpahinga at mapag-usapan natin ang nangyari. May pag-aalalang sabi nga ni Luke. Tinignan naman ni Lucy ng seryoso sa mukha si Luke. Sinabihan na kita na ayusin mo ang gulo mo patungkol kay Monica. Ngayon nadamay na ang mga bata, kaya hindi ko na ito palalampasin pa. Anong binabalak mo, Lucy? Tanong nga ni Luke. Hindi naman sumagot si Lucy at tumalikod na sa katinungo ang sasakyan niya. Pinasakay niya ang mga anak at sumunod naman si Manang Leslie. Pinaandar din ni Lucy ang kotse at umuwi sa kanila. Pagdating sa bahay ay nag-asikaso agad ng mga gamit si Lucy. Anong nangyari, anak? Nag-iimpake ka ba? Saan ang punta mo? Sunod-sunod na tanong nga ni Dayan nang masundan nga ang anak sa kwarto nito na nag-aayos ng mga gamit. Babalik na po kami ng mga bata sa States. Ayoko madamay sila sa gulo na napasukan ko. Hindi niyo naman po ako kukontrahin dun, di ba? Dahil para naman po to sa kapakanan ng mga apo niyo. Hindi naman kagad nakapagsalita si Dayan. Kayo lang ba? Alam ba to ni Luke? Sasama ba siya? Tanong niya ulit. Mas mabuti po siguro kung hindi na muna niya malaman, Mom. Kayo na pong magpaliwanag ng maayos kay Dad. Isipin niyo na lang po na nagbabakasyon lang po kami. Hindi kami uuwi sa bahay ko sa States, babalitaan ko pa rin po kayo. Tatawag pa rin po ako. Wala namang nagawa si Dayan sa desisyon ng anak. Hindi na rin niya ito napigilan. At wala rin si Dante dahil may tinatapos pa ito. Nang marating ni na Lucy ang airport, ay saka naman dumating si Luke sa bahay nila. Sinubukan ni Luke na sumunod sa airport, pero hindi na niya naabutan pa si na Lucy. Nakapatay din ang cellphone ni Lucy sa buong biyahe, kaya hindi siya makontak ni Luke. Lumipas ang mga araw, nag-focus naman si Lucy sa trabaho niya sa States. Kahit na panay, ang tanong ng mga anak niya sa kanya ay naiiwasan naman niyang sagutin ang mga ito. Nasasaktan siya at alam niya na mali ang ginawa niya, pero hindi naman siya tumatakas. Gusto lang muna ni Lucy ng kaunting peace of mind. May balak din naman siyang kontakin si Luke. Mama, kanina pa po tumutunog po yung doorbell po sa labas. Sabi ni Daniel kay Lucy na busy sa pagtingin sa laptop niya sa sala ng bahay. Wala silang kasambahay at nagagawa rin naman ni Lucy ang mga gawaing bahay dahil work from home naman siya at kaslawkuyang naka-leave bilang doktor. Sige, titignan ko. Bumalik ka na sa playroom niya ng kapatid mo. Tanging sabi na nga lamang ni Lucy, saka tumayo mula sa pagkakaupo sa sofa para tignan ang nagdo-doorbell. Pagbukas niya ng gate, nagulat naman kagad si Lucy sa bumungad sa kanya. Luke, paano mo kami nahanap? Dagdag nga niya. Hindi makapaniwalang sambit niya. Isang ngiti naman ang pinakawalan ni Luke. Kapag gusto, maraming paraan. Saka hindi na masyadong malayo ang gap natin ngayon, kahit saan ka magpunta palagi kitang mahahanap. Dahil may magtuturo sa akin kung nasan ka. Daddy! Sabay-sabay na sabi nga ng kambal at agad na niyakap si Luke. Kayo ba ang kumontak sa daddy niyo kaya niya tayo napuntahan dito? Tanong nga ni Lucy sa mga anak. Opo, Mommy, pasensya na po. Sagot naman ni David. Paano yun alam ang address dito? Tinuruan po kami ni Daddy kung paano po malaman ang address dito, Mommy. Nahanap po namin po sa mga nakita po naming papel sa kwarto. Sorry po, Mommy. Galit ka po ba? Sabay na sabi pa nga ng kambal. Napabuntong hininga na nga lamang si Lucy. Anong karapatan kong magalit?
Ako nga dapat ang humingi ng tawad sa inyo dahil inilayo ko kayo sa daddy nyo. Hindi po, Mami. Kahit anuman po ang mangyari po ay sasama pa rin po kami ni Kuya sa inyo kahit saan po kayo magpunta. Si Daddy nang bahalang maghanap sa atin. Kahit anong mangyari, promise po namin yan sa inyo. Tinignan naman ni Lucy si Luke na nakatingin din sa kanya. Paano ba yan? Kahit saan ang punta mo? Hindi ka na makakalayo pa sa akin. Naayos ko na rin ang tungkol kay Monica at kung gusto mo, hindi na tayo babalik sa Pilipinas. Kahit saan mo gusto tumira, sasama ako. Makaulog ang sabi pa nga ni Luke. Pero paanong negosyo mo? Walang ibang mag-aasikaso noon. Magagawan ko yun ng paraan, Lucy. Hindi ko rin kayo ipagpapalit sa negosyo ko o sa kahit anong bagay sa mundo. Hindi ito hanggang sa salita lang. Papatunayan ko rin sa'yo sa gawa. Wala nang masabi pa si Lucy. Pinatuloy na niya sa loob si Luke at masayang masaya naman ang kambal na muli silang nakumpleto. Masaya rin ang puso ni Lucy dahil hindi siya binigo ni Luke sa pagkakataong ito. Umasa rin siya at kahit papaano ay hindi siya pinaasa ni Luke. Ngayon, buo na ang desisyon niya na magpatuloy sa buhay kasama ang mga anak niya at si Luke. Mabuhay ang bagong kasal! Sigaw nga ng lahat ng bisitang nasa wedding reception. Nina Lucy at Luke, masayang-masaya ang lahat at kahit nga sa States ginanap ang kasalan, ay marami pa ring mga dumalo. Finally, naikasal din kayo. Panalo ako sa pustahan namin ni Jacob doon na magkakatuluyan din kayo. Natatawang sabi nga ni Sam. Sus, nakipagpustahan pa. Kayo rin naman ni Jacob ang nagkatuluyan at kayo na rin ang susunod ni kakasal. Naku, mga misis na rin tayo. Sabi naman ni Ashley. Oo nga, sa kabuntis ka na. Magpapabuntis na rin ba ako? Tanong nga ni Sam sabay halakhak. Huwag ka munang magdagdag, Lucy ah. Hintayin mo muna akong magkaanak. Huwag muna kayong magpadala sa tukso. Dagdag niya at tumawa na naman. Napatawa naman si Lucy at napailing-iling na lang. Nag-uusap silang magkakaibigan sa iisang table, habang ang groom naman ni Lucy ay busy rin sa pakikipag-usap sa ibang bisita kasama sina Kyle at Jacob. Enjoy na enjoy nila, pareho ang kasalanan nila at ang mas nag-enjoy naman sa kanila ay ang mga anak nila at ang mga magulang ni Lucy. Proud na proud ang mga ito, kaya naman sobrang saya ng puso ni Lucy. Ang saya sa pakiramdam na hindi lang siya ang masaya. Sa araw na ito, nakikisaya rin ang mahal niya sa buhay. Nagpatuloy naman ang selebrasyon hanggang sa tuluyan din itong nagtapos ng masaya at puno ng tuwa sa puso ng mga dumalo. Nagkanya-kanya na rin ng paalam ang mga bisita. Diretso na kayo sa honeymoon nyo, kami nang bahala sa mga bata. Sulitin niyo ang oras niyo at magpakarami kayo. Pangiting-iting sabi ni Diane. Mom naman, alam ko ngiting yan. Hindi niyo ako maihinga ng isa pang apo. Sa susunod niyo na lang po akong ngitian ganyan. Sabi naman ni Lucy. Look, ikaw nang bahala, malaking tiwala namin sa'yo. Seryosong sabi naman ni Dante, sabay tapik nga sa balikat ni Luke. Dad, wag nga kayong ganyan. Akala niyo naman madaling magbuntis at manganak eh. Pangangal naman ni Lucy. Oo na, sige na, umalis na kayo habang maganda pa ang mood niyo pareho. Tatawag na lang kami kapag nagka-problema pero gagawin namin ang lahat para hindi kayo may istorbo sa honeymoon niyo. Muntik ka namang mapairap si Lucy sa sinabi ng dad niya. Hindi na rin niya ito pinansin pa at sumakay na sa kotse. Sumunod naman si Luke na siyang nagmaneho papunta sa isang resort na kung saan nagpa-reserve ang mga magulang ni Lucy para sa honeymoon nila. Hayaan mo na sila. Pwede naman nating sakyan ang trip nila tapos wag na lang nating pagbigyan. Kung hindi mo talaga gusto, wag ka nang sumimangot. Pangalo nga ni Luke habang nagmamaneho. Oo na, gets ko naman eh. Hindi ako nakasimangot dahil dun, sadyang namimiss ko lang yung mga bata. Dahil 3 days tayo sa resort. Kapag hindi mo na-enjoy sa first day, pwede naman tayong umuwi eh. O kaya isama natin sila. Sad naman ni Luke. Lumiwanag naman ang mata ni Lucy sa narinig niya. Nawala rin ito dahil nakokonsensya siya. Susubukan na lang niya na mag-enjoy para masulit ang ni-reserve
ng mga magulang niya at hindi masayang. Isa pa, sigurado naman siya na mag-e-enjoy siya dahil si Luke ang kasama niya. Alam niya na sisiguraduhin nito na mag-e-enjoy siya sa kahit anong bagay. Kaya nga pinakasalan niya si Luke dahil kampante na siya na magiging masaya siya kahit na may pagsubok pang dumating. Hindi na siya nag-iisa. May kasama na siya kaya wala na siyang dapat na ikatakot o ipangamba pa. Hinawakan naman ni Luke ang kamay ni Lucy. Salamat sa lahat, Lucy. Salamat sa pagtanggap mo sa akin at sa pagbigay mo ng pagkakataon. Mahal kita at pangako ko na mamahalin kita hanggang dulo. Mula sa pusong sabi nga niya. Salamat din sa lahat, Luke ha. Mahal din kita. Mahal ko kayo ng mga anak natin. May ngiting sabi nga ni Lucy at naluluha na nga. Sa huli ay nagpatuloy sa buhay sina Lucy at Luke. Sa pinagdaanan nila ay marami silang natutunan. Natuto silang magbago, magpakumbaba, tumanggap at bigyan ng pagkakataon ng isa't isa na bumuo ng bagong kabanata. Kahit na nagsimula man sila sa hindi magandang umpisa, muli pa rin silang pinagtagpo kahit ilang taon na ang lumipas. At sa huli ay sila pa rin ang itinadhana na magkatuluyan. Sobrang liit na nga naman ng mundo, lalo na kung kayo ng taong nakatadhana sa'yo ang pinagtagpo. Ako si Lucy at hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, magandang araw sa inyong lahat at maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Lucy at Luke. I-comment lamang po kung gusto niyong magpa-shoutout. Sa ngayon, shoutout po sa mga sumusunod. Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Yonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Pastor Nalito, Alexa Ani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, LV, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Salon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman,
Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Nelani Juan Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Quilas, Aren Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Morillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, One Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emegoba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Pandilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordet, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Rochan Rodriguez, Mary Rose Carillo Jesusa,
Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez, Elizabeth Kilas, Arem Ruhi, Julius, Edna Romero, Charlie, Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Morillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dens, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordet, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.